Good evening, everyone. All right. So, are you ready? Say yes. Are you ready? Woo! Ayan, so buhay na buhay ang ating mga live audiences ngayong gabi na to. So we are excited to have you here because what you are about to experience could truly be life-changing. So today's session is not just any ordinary product orientation. We're diving deep into the science and benefits of our trace mineral drops. And we have the incredible privilege of doing so with the guidance of a seasoned medical doctor. So kawin-kawin naman dyan, Kuya Glenn. Woohoo! Parang DJ, no? I'm so excited. So, ano bang meron ngayong hapon na to? Siyempre, no, para mabigyan tayo ng expert insights. No? And of course, yung understanding the health impact, napaka-importante para hindi tayo nanguhula-hula kung ano yung mga sasabihin natin sa mga kakausapin natin. Tama po ba? Yeah! Alright, and then of course, no, yung personalized guidance with the doctor herself. At syempre, yung empowerment through knowledge. Kasi sabi nga nila, pag may knowledge, may power. Alright. So, huwag natin patagalin pa. Diba? So, itong ating speaker ngayon, no, it's a privilege na dito siya. She's a Bachelor of Medical Laboratory Science in St. Louis University, Baguio City noong 2016. Passed the board exam for Medical Technologies noong 2017. College of Medicine, Our Lady of Fatima University, Valenzuela City noong 2018 to 2022. East Avenue Medical Center noong 2022 to 2023. Passed Physician Licensure Exam year 2023. So, syempre, itong doctor natin, hindi basta-basta doctor. Celebrity doctor din siya. Alright. TV guesting, Good News TV, and Pinoy MD at GME7. So, kapuso pala si Doc. Alright. And affiliated hospitals, San Isidro Hospital, Angono Rizal, Blessed Trinity Hospital, Antipolo Rizal, Binangonan Lakeview Hospital in Binangonan Rizal. So let us all welcome Dr. Jessa Malibog. Thank you, sir. So, good evening, everyone. I'm Dr. Jessa P. Malibog. There are new faces po, no? Sino po yung mga bago dito? Yung first time lang po na makita ako, no? Para lang po alam ko. Okay, this lecture is generally about minerals. Pero nandito po kayo kasi of a certain product, tama po, no? And dapat yung product na meron kayo, it holds credibility. Ibig sabihin, lahat ng sasabihin nyo is tama, hindi lang na-search sa Google, which is nanggaling sa doktor. Tama po ba? No. So, let's start po. So, let's talk about minerals. Yung minerals, lagi ko pong sinasabi in my lecture, I call it the little giant. Why did I call it the little giant? Because we only need a little amount in our system, in our body, pero it gives a big, big impact. Ganun po yun, no? So, konti lang naman ang kailangan yan. Hindi po yan parang protein, hindi po yan parang carbohydrates na kailangan napakadami para magbigay ng impact sa katawan. Ang minerals po, kapag po nabawasan niya ng kahit konti sa katawan natin, nagkakaroon na po ng effect. Kapag naman po tumataas din siya ng kahit konti lang, nagkakaroon pa rin ng effect. Kaya po I call it the little giant. Lagi ko pong tinatanong, meron po ba dito yung mga nurses or nasa healthcare po, no? Kasi para po alam ko yung flow ng lecture ko. Yung tipong maiintindihan nyo, pag in-explain nyo po sa mga kaibigan nyo o sa mga makakausap nyo, may explain nyo siya. Tama po? No? So, yung sa minerals po, we will discuss it in 6 subtopics. Wherein what? We will answer the questions what, where, why, how, when, and who. So, let's start po. No? So, what are minerals? So, minerals,
basically it is a nutrient. Pag sinabi pong nutrient, kailangan po siya ng katawan natin. No? It could be nutrients, can be macronutrients or a micronutrient. Pag po macronutrients, ito po yung nagpo-provide ng energy sa katawan natin, also providing calories. No? For example po, your protein, carbohydrate, lipids, and ethanol, like your alcohols. Kaya po kapag kapag po kumakain kayo, meron siyang calories. However, pagka micronutrients, it still provides energy in our body but does not provide calories. So dalawa po yan. We have our vitamins and our minerals. So our minerals is a micronutrients. It provides energy but does not provide calories in our body. So our minerals po, may tatlo po yan. No? Meron po tayong macro mineral, micro mineral, and ultra trace mineral. Ito po ay nakabase sa daily requirement ng katawan natin. When we say macro mineral or the major elements, like your calcium, magnesium, phosphorus, and so on, it requires more than 100 milligram per day. No, yan po yung kailangan ng katawan natin. Macro po kasi ang laki niya is more than 100. For example po yung potassium, no, ang kailangan po ng katawan nasa 3,400, ganun po kadami. Kapag naman po trace minerals or your micro minerals, ang kailangan lang po sa katawan is less than 100 milligrams per day. Kaya po kanina na naalala niyo, sinasabi ko na kagad, minerals are little giant. Kasi konti lang naman yung kailangan mo sa katawan natin. Then kapag po ultra trace elements or ultra trace minerals, the daily requirement is less than 1 milligram per day. So nasa microgram po ang kailangan lang ng katawan natin. Ano po yung example? Your iodine, molybdenum, and selenium. So, what does minerals do to the human body? Ito po, may mga words po tayo dito, medyo pero itatry ko po, no, ipaintindi sa inyo. So, tatlo lang naman po yung basic roles ng minerals sa ating katawan. First, it has a major role in cell metabolism. Pag sinabi po cell metabolism, ito po yung chemical changes, no? Chemical changes that takes place para po mag-build o kaya mag-breakdown ng energy sa katawan natin. So it maintains the balance of fluid in and out of the cells in our body. No. Kapag naman po generates and conducts action potentials in the nerve muscles, ang lagi ko pong ine-explain, ang minerals natin para po yung nagpro-provide ng kuryente. No. So siya po yung rason bakit po yung puso natin tumitibok in a correct rhythm, in the correct pace, no, yung correct na bilis ng pagtibok ng puso. Dahil din po yan sa minerals. Example is your potassium and calcium, no. It also make our nerves work so we can move our muscles, brains, and other organs. So yung brain po natin, even our muscles, ano po ba ang responsible, bakit po yan gumagalaw? Of course, there are other mechanisms, pero pinaka-isa sa importante po dyan is minerals, no? Especially po yung mga major minerals natin. For example, is yung potassium. Lastly, it serves as a cofactor in many enzyme oxidases. Dok, ano yan? At may mga enzyme oxidases, may mga cofactors. Ang gusto ko lang naman po sabihin dito, para po siyang boyfriend, no? Ang minerals, parang yung boyfriend or asawa ang mga enzyme sa katawan natin. So, ibig sabihin, kailangan nilang mag-work together, no? Para po ma-regulate yung hormone, para po maging antioxidant siya, para mag-provide siya ng anti-inflammatory effect. No? Magbibigay po ako ng example, like your copper, manganese, selenium. Yan pong mga yan, nakikitrabaho po sila sa certain enzymes. May enzymes na po sa katawan natin, like your peroxidases, glutathione peroxidases. Ano pong ginagawa nila? Partner po sila, so they work together in order to be an anti-inflammatory effect. How po? Kasi po yung mga radicals, reactive oxygen species na meron tayo, o yung mga nagkakos na, for example, cancer cells, sila po yung lumalaban. No? They work together. So your minerals at the same time, your enzymes. So if we will have a recap, ano yung tatlong effect niya? So for cell metabolism, basically for the maintenance of fluid in our body. Second,
para po siyang electricity. Yun lang po, ganun yun lang siya i-explain. It provides for the correct rhythm, yung tamang bilis ng pagtibok ng puso para po gumalaw yung mga muscles natin. And lastly, para po maging cofactor siya ng enzymes. Bakit siya cofactor? Kasi gusto natin ma-regulate yung hormones natin, mag-provide siya ng anti-inflammatory effect, at the same time, antioxidant effect. No? Naintindihan naman po? So, dito na po tayo pupunta. Nasagot na natin yung definition of what is minerals. So, next is, where do we get this minerals? Saan po natin siya nakukuha? Tatlo po yan. We have food, of course, supplements, and medications. Pagka po food, for example po, your potassium, ano po sabi ko kanina? We need more than 100 milligram per day. So, gaano po kadaming potassium ang kailangan ng katawan? 3,500 to 4,700 per day. Ganyan po karami ang kailangan ha. For example, if you eat 1/2 of avocado, you already have 345 milligrams of potassium. Yung fillet of salmon, pag kumain ka po niyan, ibig sabihin, you already have the 12% na kailangan ng potassium sa katawan, which is 420. And so forth, like for magnesium, ang isang banana po can provide you 31.9 milligrams of magnesium, 100 pieces of almond. Pero kailangan ba kumain ka ng 100 pieces? No, just to obtain that 268. Lastly is your selenium. One large boiled egg can give you already 15 micrograms. So, dito na po pumapasok yung supplements natin. Ang supplements po kasi natin is the extension of our dietary nutrients, yung mga pagkain natin. Yung supplements, dito na po, pumapasok na po siya dito kasi it could provide all the minerals na kailangan ng katawan natin. For example, in just a single drop. No, naiintindihan po? Kasi for example po kanina, like yung boiled egg, ang makukuha mong trace mineral sa kanya, selenium. Ang selenium po napaka-importante for our stabilization ng insulin. Ang insulin ay napaka-importante sa mga taong may diabetes. No? Pero, alangan naman kumain ka ng 5 itlog para lang ma-reach mo yung selenium na kailangan. Kung kumain ka ng 5 itlog, tumaas din yung cholesterol mo sa katawan, di ba? Kaya po ang nangyayari, doon po pumapasok yung supplements. Yung supplements po na yan, they are FDA approved. They don't have therapeutic claims. However, extension po kasi sila ng mga bagay na hindi kayang i-provide ng meal natin. No, like example, the mineral drops. In just 1 drop, how many minerals can you already have? No, ganun po yun. So how does it differ with your medications? Ang medications po kasi, ito po yung prescribed by doctors, no? So, hindi po siya basta-basta na nabibili lang na without a prescription of a doctor. Like for example, that one, the potassium chloride, your calcium gluconate. So yung potassium chloride po, binibigay po yan dun sa mga pasyente na sobrang bagsak ng potassium nila sa katawan. Pero, regulated po yan. Minsan po sasabihin ng doktor, okay, 2 araw mo lang yan iti-take. Okay, 3 araw mo lang yan iti-take. Ganun po yun, no? Unlike your supplements, you can take it every day, no? Kasi po, hindi naman po siya medication. Magkaiba po sila, no? So, what do we need? Why do we need to maintain these minerals in our system? Nabanggit ko na po, no, kung saan natin nakukuha yung mga minerals. Bakit kailangan natin siya hindi lang isa? Bakit kailangan natin marami? Bakit kailangan sila in a compound group, no? Kasi po, we want to avoid diseases or deficiency. Vice versa, we also want to avoid the toxicities. Ano pong ibig sabihin nun? Lahat po dapat balance lang. Sabi nga po nila, kapag sumusobra, masama. Kapag naman kulang, masama din, no? So, everything needs to be balanced. Kaya kailangan natin ma-maintain yung minerals natin sa katawan. Next po is, di ba nga po kanina ko pa siya binabanggit, little giant, ganyan. Kasi po kahit konti lang yan na pagbagsak or there is already a deficiency,
kahit konti lang po yan, magpre-present na po yan ng sakit. No? Ito po, magbibigay ako ng example sa inyo. For example po yung potassium. No? Ang normal po kasi niyan sa mga nagpapakuha ng dugo, no? Mapapansin nyo may normal reference value. Usually po, it ranges from 3.5 to 5.5. Yun po yung kailangan na potassium sa katawan natin. For example po, bumagsak siya 3.2. No, konti nga lang yung binagsak niya eh. Pero marami na po siyang pwedeng ipakita ang problema. Like for deficiency, bumagsak po siya, cardiac problem. Yung pagtibok po ng puso, hindi na po tama, hindi na po siya on a correct rhythm. Next po is skeletal problem. Nagkakaroon na po ng panghihina ng mga kamay, paa, at the same time, pwedeng mag-present as paralysis. Ganun po siya. Kapag naman ho, bigla namang tumaas ang potassium sa katawan, ang pwede namang mangyari is cardiac in nature din. Magkakaroon ka ng problema sa puso. No. Next po na example is magnesium. Yung magnesium, kapag po nagkakaroon ng hypomagnesemia, ano po ang hypomagnesemia? Pag sinabi natin hypo, decrease. No? Pag hyper, increase po yun. So pagka decrease ang magnesium sa katawan, saan po siya nakikita? Doon po sa mga, for example, extreme po yung pag-fasting nila. Isang beses lang kumakain sa isang araw. Yun po, extreme starvation. Doon sa mga patient na may terminal cancer. Doon sa mga patient na may acute or chronic diarrhea. May studies nga po, no, kapag example yung mga patient na may terminal cancer, we have to face the truth na yung mga patient po na ito, ang kailangan na lang nila is holistic or yung tinatawag po natin na yung sa bahay na lang, hindi na po kailangan na i-extend natin, for example, terminal, stage 5, stage 4 cancer. Pero, some of the doctors will still tell them to provide the necessary minerals in the body, like your magnesium. No, kasi po, kapag po, example, yung taong to may terminal cancer, normally po, ang nangyayari, mismong yung katawan, nagkakaroon ng pagbagsak ng magnesium sa katawan nila. So, we have to provide it externally, like your food or your drops or pwede rin pong medication. So, saan naman po nakikita kapag tumataas ang magnesium sa katawan? Ito po, example lang, like for example, management of preeclampsia. Sabi ko nga po sa inyo kanina, may tatlong klase, di ba, ng sources ng minerals. Pwede pong food, supplements, or medication. So meron po tayong tinatawag ng magnesium sulfate. Kapag po yung magnesium sulfate, gamot po yun. No? So nagkakaroon ng toxicity kapag nasobrahan ka ng bigay ng gamot na yun, usually doon sa mga taong buntis na merong preeclampsia. Calcium, ito po medyo familiar kapag bumabagsak ang calcium sa katawan. Common lalo na sa mga matatanda. No? Kasi aging, degenerative po yan. Talaga pong mangyayari siya. No, hindi po natin siya maiiwasan. Mangyayari po siya na kapag tumanda tayo, magkakaroon ng degeneration ng buto, babagsak yung calcium. So, isa pong nakikita is yung osteoporosis. Saan naman po nakikita yung increased calcium? Anong nangyayari pagka naman po sobra yung calcium sa katawan? It could lead to kidney stones. No. Example na naman po is manganese. Ito po usually sa mga bata, kapag kulang ang manganese intake ni mother habang nagbubuntis siya, it could lead to impaired growth and skeletal development of the baby. Next naman po, kapag naman sobrang taas ng manganese, could lead to neurotoxicity. For example, is your Parkinson-like symptoms. Iron, napaka-familiar po sa atin, no? Kapag po ang iron ay bagsak sa katawan, ano po ang mangyayari? Nagkakaroon tayo ng anemia. No. Kapag naman po tumataas ang iron, for example, ang sabi lang sa inyo ng doktor, i-take mo lang itong ferrous for 1 month. Pero since ikaw, nag-decide ka, i-take mo siya for 1 year. Anong nangyari? Pwede pong magkaroon na gastrointestinal disturbances. Hindi mo namamalayan, kaya ka pala nagsusuka, ay naduduwal, kaya ka pala nagtatae, is dahil over yung pag-take mo ng ferrous. Next po, selenium. Yung selenium natin is a ultra trace mineral, no? Pero pagka po iyan ay bumagsak sa katawan, hindi naman po yan madedetect ng any laboratory test. Pero studies have shown na ang mababang selenium sa katawan could lead to heart failure. No, kapag naman po sobrang taas, ito po yung mga findings na nakita based on studies.
alopecia, yung nakakalbo. Pero syempre po, case-to-case basis yan ha. Baka po pag may nakita kayong nakakalbo, sabihin nyo, mataas yung selenium sa katawan. So hindi po yun gano'n, no? Case-to-case basis po ito. Tapos next is abnormal nails and garlic odor breath. Ito po, pasadaanan lang din natin. Para po may idea kayo, usually I do have the second lecture, siguro next time. Yung sa iba po, na-discuss ko na sa kanila, yung impact ng minerals to our health, lalo na sa mga common health issues sa Philippines. Pero po to, para may idea kayo, regarding sa mga minerals, lalo na, yung mga minerals na binabanggit natin is nandun sa product. Tama po, no? Nandun siya, almost lahat ito. So para alam natin bakit siya kailangan sa katawan. Like your chloride, napaka-rare for deficiency of it. Actually, ano lang naman po yan, symptomatic. Like for example, sa mga nagsusuka, sa mga may pananakit ng tiyan, yung mga nagtatae, syempre may losses ka. So bumabagsak yung chloride sa katawan. Same as true kapag tumataas siya, kapag may vomiting. Yung boron, this one is not just established, but this is a very important element. Kasi po ang boron, di ba po nabanggit ko kanina sa inyo, ang three sources ay food, supplements, and medications. Pero po kasi there are some minerals na hindi po natin makukuha sa pagkain. No, yung mga minerals po na ito ay nakukuha natin sa rocks, sa lakes, which is they are being converted into drops, for example, no, into supplements. Kasi po, hindi talaga siya nakikita sa pagkain. However, kailangan siya ng katawan natin. Kasi po, for example, itong boron. So, yung boron pala, kapag bumabagsak siya sa katawan, it could lead to impaired brain function or yung tinatawag nating brain fog. No? So, kailangan pala siya. Kapag naman nasobrahan ng boron, it is the male sterility o yung pagkabaog or testicular atrophy, yung lumiliit po yung testicles, no? And developmental defect. Lithium, at the same time, ito rin po, no, bakit ko siya nilalagay? Kasi po, may mga minerals tayo na sobrang importante sa katawan natin, pero hindi natin nakukuha sa pagkain. No, nakukuha po natin siya, like po nung sinasabi ko sa inyo, sa mga supplements. Example again is your lithium. Yung lithium po, as a medication, mas madalas po siyang ginagamit as a medication. Especially po kapag po may mga mental health problem, like your depression, mood disorder, bipolar disorders, this is being prescribed yung lithium po. No. Kapag naman nasobrahan, sinasabi ko nga po sa inyo, mas madalas ginagamit siya as a medication. Kapag po nasobrahan ang pag-intake ng lithium, ito po yung mga sintomas niya. It could be just mild, ibig sabihin nagsusuka ka lang, pwedeng moderate, nagkakaroon na ng agitation o hallucinations or delirium. Kapag naman severe, pwede mag-cause ng seizures o kaya coma. No. Chromium, also chromium again, is not something that you could just have it from a food. Usually po, ang sources din yan is like for rocks or lakes, doon din po siya. No? Ito po naman, sobrang importante niya. Lagi ko po itong ina-explain, lalo na po yung discussion ko sa health issues, yung correlation ng minerals with common health issues like your diabetes. No? Kasi po yung chromium mo, yung selenium mo, your vanadium, your zinc, yung mga yan po, they help for the stabilization of your insulin. So kapag hubagsak ang chromium sa katawan, pwedeng mag-cause ng impaired glucose tolerance. Ano po nangyayari pag impaired ang glucose sa katawan? Prone sa diabetes, prone sa PCOS, usually among women. No? So, saan naman nakikita yung tumataas ang chromium sa katawan? Usually, ito po, occupational na. Ibig sabihin ng occupational, yung mga tao na nagtatrabaho sa mga steel welding, no, doon na po nila nakukuha yun, yung pagtaas ng chromium. Pero most commonly po, ang pinaka-concern natin is yung bumabagsak yung chromium sa katawan. No? Yun pala po, kaya pala nagiging prone sa PCOS, kaya po pala mas nagde-develop yung diabetes sa katawan, yung diabetes niya. Kasi mamaya bumabagsak na pala yung chromium. Pero like what I've said, there are other factors that we have to consider. No? So how much minerals do we need? So nabanggit na po natin no, kung ano yung minerals, saan natin siya nakukuha, ano yung, bakit natin siya kailangan ma-maintain sa katawan. So how much minerals do we need? Sabi ko nga po, may mga factors tayo na kailangan i-consider. Kasi it depends on the age,
on the sex, on the lifestyle, and the health. No, kung lalaki ka, mas required ka na mas mataas na amount ng minerals. Diba po kanina nakita niyo yung potassium 3,500 to 4,700 ang sabi ko kailangan. Yung 3,500 usually kailangan ng babae yun. Pero yung 4,700 mas kailangan yun ng lalaki, mas mataas yung requirement nila for potassium. No. Pero it all goes down to there. You just have to maintain it. No, kailangan mo lang ma-maintain yung daily requirement na more than 100 for your macro minerals. So dapat po kanina alam nyo. So it's okay to take a picture kanina. No? Alam nyo kung ano ang macro, alam nyo kung ano yung ultra trace, alam nyo kung ano yung micro, alam nyo yung trace, alam nyo yung ultra trace minerals. So paano po natin malalaman how much is needed in the body? No, kapag naman po kasi sa food, hindi naman natin yan magagawa na mag-compute lagi, tama, 'di ba? Hindi mo naman kapag kumain ka, example, may rice, may meat, may vegetable, hindi ka naman magse-search ilan ang minerals ng ganito. Hindi mo naman gagawin 'yon, no. So ito po yung sinasabi ko po sa inyo, yung extension ng dietary, which is the supplements. So, paano po natin malalaman ilan ang kailangan natin? Kaya po binoprovide yung nutrition fact ng mga supplements. Diyan po nakalagay, take a look po yung number 4, yung daily value, percent daily value. Pag sinabi pong daily value, yan po yung requirement na nutrient na kailangan sa katawan natin. So, kapag po may nakalagay na percent daily value, yan po yung percentage nung kailangan ng katawan na kaya niyang i-provide. Naintindihan po ba? No. For example, magbigay na lang po. Ito po ano lang example lang. Yung mga numbers na gagamitin ko, hypothetical lang. Example lang po. Ang potassium, ang daily value ng katawan pala is 600. Tapos nakalagay po dyan, ang percent daily value nung iniinom mo is 30%. So, ibig sabihin, yung 600, i-multiply mo sa 30%. Kung ano yung value na yun na yung provide niya na potassium sa katawan natin. So, example po dun sa product natin, pwede mo siyang i-check. Kung nakalagay doon 64%, ibig sabihin, sa ganong amount lang, kaya niya na mag-provide ng ganitong daily nutrient sa katawan natin. No? So, doon mo po siya malalaman. Last, next po. Ito po, importante po ito, just to give you an idea, kasi po, syempre, hindi po lahat ng, kahit po nasasabi ko sa inyo na hindi siya gamot, no? Pwede mo lang siyang i-take even without the prescription of a doctor. Kailangan po natin malaman na there are medications that have drug-drug interactions, no? Naalala ko lang po kasi before may nag-ask sa akin, the patient is already chronic kidney disease stage 4. So medyo malala na po yun, nagda-dialysis na yung pasyente. Then tinanong po ako kung okay lang ba daw mag-take siya ng minerals, no? So mga supplements. Of course, ang sagot ko po is to ask the attending physician of that patient. No, bakit po? Kasi po yung mga pasyente po na yon, di ba po sabi ko sa inyo kanina, nagdedepende yan sa age mo, sa health mo. Yung mga pasyente po na tulad na yon, napaka-critical po ng case nila. Lahat ng ini-intake nila, dapat alam ng doktor nila. Kasi po, pwedeng magkaroon ng interaction, no? Maaring hindi bigla mag-work yung kidney nila kasi nga po sobrang sensitive na or sobrang fragile na. So, kaya po siya ine-explain. Like for example po to, is there any drug-drug interaction? Yes. Example ko is your calcium. No? Yung calcium mo dito, sabi nga, it has a drug-drug interaction with your levothyroxine. Ano po ba yung levothyroxine? Tinitake po ito ng mga patient na merong hypothyroidism. No? So yung mga pasyente may hypothyroidism. So pagka may hypothyroidism sila, most likely lalo yung mga extreme cases, baka hindi sila pwedeng mag-take ng calcium. Kasi madi-decrease yung effect ng levothyroxine na tinitake nila o yung gamot na tinitake nila. Another example, isa lang po, no? Like your iron, tapos any fluoroquinolones. Ang fluoroquinolones is an antibiotic. No, sinasabi lang naman po dito na kapag nag-take ka ng iron at the same time fluoroquinolone, pwede niyang mapababa yung efficacy ng fluoroquinolone or ng antibiotic mo. Yun lang po yung gustong explain ng drug-drug interaction. So,
if I take these minerals, will I be cured from my disease? Ano pong tingin niyong sagot? Lalo po sa mga bago natin. No? Kasi alam ko yung iba, alam na po nila. If I take these minerals, will I be cured from my disease? Ano po? Sagot po sila para po makita ko. No po. No. Ito po kaya po tayo nagkakaroon ng ganitong lecture. No? Kasi po kapag naka-encounter po kayo ng ordinaryo na tao o lalo na ho kapag naka-encounter kayo ng tao na may idea sa medisina o may idea sa health program or anything, kapag ho sinabi nyo yan, baka po humatag pa kayo. No? So kailangan aware po kayo na ang mga minerals na supplements cannot cure any diseases. No. So your supplements cannot cure diseases because they are not medications. No. Pero will it improve your health? Yes. No. So makakatulong siya na sa health mo regardless kung may sakit ka o wala. Kaya po napaka-importante no tong lecture na to kasi po lalo na ho okay lang kapag ka ang kausap niyo walang idea. Pero what if yung kausap nyo, hindi nyo alam doktor pala, hindi nyo alam yung kausap nyo, nurse pala. Tapos sino nagsabi sa'yo na nakaka-cure ang supplements, di ba? So at least po ngayon, alam ninyo, na-explain ninyo, na ang purpose na po, di ba, ng supplement extension ng dietary nutrients in order to improve our health. No? So when is the right time to take minerals? Now is the right time to take minerals. No? Why po? Regardless po yan kung may sakit ka o wala, ngayon yung kailangan because it already provides, it already there to improve your health. It boosts your immune system. Napakarami po niya, no? Actually, macro or trace or ultra trace, it boosts the immune system. It regulates our hormones, tulad po ng sabi ko kanina, your manganese, selenium, vanadium, primary prevention of cardiovascular diseases and cancer. Lagi nga po natin sinasabi, di ba, kapag ka nakakanood tayo ng mga shows, prevention is better than cure. No. So yun po ang ginagawa ng minerals natin, especially supplements. No. Yung extension ng dietary nutrients natin. It serves as a primary prevention para hindi tayo umantong sa point na may medication. No. So, tingin niyo po, who are those in need of these minerals? If now is the right time, who are those that is in need of these minerals? So, everyone po, lahat po tayo kailangan yan, no? Kasi po for sure, may makakausap kayo, bakit kailangan ko yan? Wala naman akong sakit, sasabihin niya. Wala akong sakit sa ngayon, pero for example, yung kanina example natin, it boosts the immune system. Sa panahon ngayon po, sobrang taas ng dengue cases. No? As in, ang taas-taas po kasi nag-work po ako sa hospital. Wala pong araw na walang nagpa-positive ng dengue. No? Sobrang taas po niya ngayon. So ano pong gagawin natin? Sabi ko nga po, sa ngayon, maaari na wala kang sakit. So hindi ko naman po sinasabi na baka bukas may sakit ka na. Pero it's better to be prepared. Di ba? Your immune system is boosted. You have the primary prevention for certain diseases. Kaya yung who are those in need of minerals, lahat po. Kung ang healthy person needs it na, mas kailangan pa po ng mga tao may sakit. No? So sabi ko nga po dito, health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Kasi po yung iba, sasabihin nila, wala naman silang sakit. No, pero they are not mentally stable. No, and we all know that minerals, some of the trace minerals can provide mental stability like yung mga lithium, zinc, yung mga yun po, no. Magbibigay po ako ng example mamaya. Ito po yung mga questions ng mga previous lectures ko. So, kung may questions po kayo mamaya, pwede ko po, kung sakali mang hindi ko siya masagot, lililista ko po siya, then dinadagdag ko siya. Kung makasagot ko naman siya, nililista ko pa rin siya para yung mga susunod na mga makikinig ng lecture ko, alam nila. No. For example po, does minerals help in sleep regulation? May nagtanong po kasi noon, hindi po yan yung exact na tanong niya, nahihirapan daw makatulog. No. Kung nahihirapan po makatulog, syempre, first of all, kailangan natin malaman bakit nahihirapan makatulog. Matanda po ba ito?
May sakit po ba ito? Kasi for example, anemic yung tao. Kapag ang isang tao anemic, isa po yun sa mga symptoms niya, nahihirapan po sila makatulog. Pero ang tanong niya kasi, makakatulong ba daw ang minerals? Sabi ko po, yes, pwede siyang makatulong. And hinanapan ko po siya ng journal na makakapag-support bakit nakakatulong ang minerals for the regulation of sleep. Kasi, ang sabi po dun sa journal na nakita ko, meron po yung magnesium, no? Yung magnesium, ang ginagawa niya, it has a function on regulating the circadian rhythm, no? So, ang nangyayari po dyan, pag nakita po kasi nila na yung low levels of serum magnesium is associated with low quality of sleep and insomnia. So, dun po sa study na yon, nagkaroon ng 8 weeks no, na trial wherein they provided magnesium supplement doon sa mga patients na hirap makatulog. And they found out na that there's increase in sleep efficacy. So, it is proven by studies na ang magnesium ay nakakatulong to regulate our sleep. Last, ito po, next po. No. Yung diabetes mellitus po, isa po to dun sa mga health issues na line-lecture ko. Pero kasi po, nung time na nagle-lecture din po ako regarding minerals in general, may nagtanong din. Meron daw siyang diabetes mellitus type 2. So, makakatulong din ba daw po ang minerals, no? So, sabi ko sa kanya, hanapan ko ng source. Pero based sa mga lecture ko, yes. Kasi nga po, di ba, ang sabi ko sa inyo, may mga minerals that helps in the stabilization of insulin. Kanina pa po ako dun, no? Paulit-ulit ako, like your chromium, vanadium, zinc, it stabilizes your insulin, no? So sabi ko po sa kanya, nakakatulong siya. Ang ginawa ko po, syempre, it has to be credible, no? Hinanapan ko po siya ng study wherein it says na nakakatulong talaga siya. So from that study, it found out na those person with chromium deficiency usually have insulin tolerance. No, ibig sabihin hindi nare-recognize ng katawan nila yung insulin. Pero ang tanong niya po, nakakatulong ba? Hindi niya tinanong kung nakakagamot. No. So magkaiba po 'yun ha. Kasi ang diabetes may gamot na po para diyan. No, may gamot na po diyan. Naririnig niyo na po siguro metformin, insulin, glimepiride, yung mga yan. Gamot na po talaga sila. Pero kailangan natin tulungan yung katawan natin. How do we help our body? By taking minerals, no? Ganun po yun. Ito po, last na po ata to, nasa slide ko. Isa lang din po to dun sa mga tanong, parang regarding ata sa child niya that has ADHD, no? Or siguro kakilala, nag-assume naman ako agad na child niya. Pwedeng kakilala niya, kamag-anak, no? Or friend na mayroong ADHD. Then siguro gusto niyang i-recommend yung mineral supplement. So tinanong niya rin ako, Dok, nakakatulong po ba? No. It is a condition, so it is part of a spectrum. Hindi po siya sakit ha. Part po siya ng spectrum, yung ADHD or autism, no? So ang sabi, ano po bang meron kapag may ADHD ang isang bata or ang isang adult? Usually there is hyperactivity, impulsiveness, no? So ang ginagawa natin, we have to relax them. Marami na pong studies na provide how to do it, usually non-medical, like your essential oils, no? Pero your minerals can really help. Why? For example, your zinc. So if you're taking a mineral na it provides everything, no? Like your zinc, your iron, your magnesium, nandun na lahat. So may mga focus siya. Like your zinc, it focuses on the impulsivity of a person with ADHD. The iron, it makes the behavior better, no? And your magnesium, like kung sabi natin, since sobrang likod nga po niyan, lalo na yung mga bata na may ADHD, hindi naman nila sinasadya na gano'n. What does your magnesium do? It helps that child or that person rather to have relaxation and better sleep regulation. Yun po, no? So, ito po, yan lang po yung mga sources ko nung lecture natin, no? These are the references. So, this is my lecture. So, may mga questions po ba sila? Ako daw may question. Yes po. If ever daw may sakit, katulad nung anti-diabetic 2, so, di ba po yung mineral natin ito may papatak? Sa ilang patak po?
Yung regarding po kasi no dun sa number of drops, sabi ko nga po sa inyo, it is regulated. Naka-provide dun sa ano natin, dun sa bottle natin, which is the correct number of drops lang na kailangan. So, I guess sir, regardless yun ba? Kasi po pag regarding sa product, hindi ko pa siya, yung number of drops kung kailangan bang sumobra o hindi. Pero 40 drops, no? Opo, yung sa akin po kasi, ang ano ko naman, regardless po yan, mapagamot o mapa-supplements, kung ano po yung requirement doon sa bottle or doon sa capsule or what, yun po yung kailangan natin sundin. Opo, hindi po siya kunwari, siya may sakit, kailangan niya 80 drops. Ito, walang sakit, ang kailangan niya 40 drops. Hindi po siya ganun, no? Kasi po, yung mga product na to, regulated. Ibig sabihin, nag-provide na sila kung ano yung safe na amount na iti-take ng katawan natin. No, yun po yun. May question ka? Yes. Stone forming na siya or kidney stones, are they allowed to take the trace mineral drops? Yung kidney stones po kasi, it varies, no? What do I mean it varies? Depende sa size. Yung may mga kidney stones na kaya po na i-take ng gamot muna, para ho ma-flush out natin siya, no? Ang minerals, if we are talking about the product din, which is our supplements, it is a supplement, no? So it does not do any harm. Example, for you are taking now 2 years already, tapos bigla ka nagkaroon ng stones, we cannot blame it to the supplements alone, no? So, pwede, para po sa akin pwede naman siya, pero syempre, we have to take other consideration. Like example, nakita dun sa stones, na ang stones mo, iba-iba po kasi yan, merong oxalate, merong calcium, merong amorphous urate. Nakita na yung stones mo is more of a calcium. Para sa akin, kung ako yung doctor mo, I would tell to you to limit muna yung pag-take ng minerals, especially kung yung calcium content ng mineral na yun ay napakataas. Kasi ang goal nga natin is ma-flush out yung calcium na stones. So bakit tayo magdadagdag sa katawan? No. Pero what if yung nakikitang stones naman na yun is more of a amorphous, ganyan. Wala naman pong amorphous sa minerals na tinatake natin. So I guess it's okay, no? Kaya babalik po tayo dun sa lalo na kapag yung mga matatanda, no? Nababalik pa rin tayo na everything that we take, we have to consult it with our doctor, no? Yun po. Yung dinadialysis po ba, pwede rin mag-take ng minerals? Yun po sir now, thank you dun. Yung in-explain po kanina, na may nagtanong din po niyan before, yung nagda-dialysis kung pwede sila mag-take ng minerals. Ako po, ang lagi ko pong sagot is, kailangan nilang i-consulta sa doktor. No? Kasi po, yung mga taong nagda-dialysis, yung mga kidney po nila, hindi po nag-function ng maayos. So, ibig sabihin, hindi po nag-filter ng maayos. Ultimo nga po, pag-take ng protein ay bilang sa mga taong may nagda-dialysis. So para po sa akin, better na instead na basta-basta ka lang mag-take, i-consult mo lang siya sa doctor mo kung okay lang na itinitake mo siya. At the same time, napaka-small lang amount drops lang naman. No? Even though it's just drops, para maging safe, I always tell them, is consult pa rin po yung doctor. No? Yun po. Thank you. Sino pa po may question? Any more questions? Ma'am, sa G6PD. G6PD deficiency, no? Yung G6PD deficiency, sir, may listahan po kasi yan, no? Ng mga bawal sa kanila. Like your acetaminophen. Alam ko po, ano po ba yun? Anak po nila? Anak po nyo? Nabanggit naman po sa doktor yung may mga bawal po, no? Oo, nabawal. Regarding that, sir, hindi ko kasi memorize kung ano yung mga gamot na bawal sa batang may G6PD deficiency. Pero ang batang may G6PD deficiency, unang-una, pinakabawal sa kanila, anything with flava, yun po yung alam ko. Tapos flava beans, kaya nga po yung mga dingdong, di ba? Bawal sa kanila yan. Tapos yung acetaminophen. With regards with the minerals, wala pa po kasi akong nababasa, pero it's a good question. Hanapan ko yun, sir, no? Kasi lalo na yung minerals na supplement natin, hindi lang siya isa eh. Madami siya, di ba? Na madami po yun. So,
we'll check it kung meron bang certain mineral, may certain bang vitamins na bawal sa mga batang may G6PD deficiency. No. Sorry if now, hindi ko siya masagot. No. Yun po. Thank you. Any more questions? Calling once? Calling twice? Bingo. Ayun. So wala na po ba? Thank you po. Alright, so Doc, maraming salamat. Picture taking muna tayo, Doc. Okay, groupie tayo, guys. Make sure nakita kayo ng camera. Make sure nakita nyo pala yung camera para kita kayo. Okay, 1, 2, 3. Alright, thank you very much, Dr. Jessa Manibo. Maraming salamat. Congratulations, everyone.